lang, tapos wala namang pagmamahalan. Yeah. Maghihiwahe ko lang yun. Parang mag-asawa, no? Nagkaisa sa mandali, pero naghiwalay din. Kasi lumamya yung pagmamahalan. Dapat, ano yun? Nagpapatuloy. Baka lumipas na. Hindi na binabasa yung Bible eh. Sabi ng, di ba sabi ng Bible, sa Romans ba yun, di ba? Mahalin mo ang iyong asawa. Amen. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Amen. Ganun, ang babae o lalaki. Kumbaga, sino ba ang unang lilikha ng Diyos? Anong relasyon ang unang lilikha ng Diyos? Tatay, anak, bata, magulang? O mag-asawa? Mag-asawa muna. Kaya yun ang priority. Amen? At medyo na-jumble ko itong aking mensahe. Isa siyang mahaba eh. Pwede naman paiklan na. Kaya magsisimula ako sa medyo gitna dahil sa mga para sa mga kapatiran. At babasahin ko po ang Micah 6:8. At nananalangin ako sumandali, Panginoon, bigyan mo ng katalinuhan ng lingkod at ang mga kapatid na ito, O God, nawa O God, ay makapagbigay ako, Panginoon, sa tulong mo, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, at karunungan o Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sabi po sa Micah 6:8, He hath shewed thee, O man, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly and to love mercy and to walk humbly with thy God. So requirement po ito, hindi lamang para sa Israel, kasi ang binanggit dito, O man. Ibig sabihin, sa lahi ni Adan. Lahat ng tao. Bagaman, alam natin kung sino yung makakasunod talaga. Meron yung pahapyaw ang pagsunod, bandang huli, nawawala. Maraming gano'n mga kapatid. That's true. Oo. Kaya makikita mo na ang tinutukoy ng Panginoon, kasi sa ating kapanahunan, marami ngayon ang pinaniniwalaan ay pag marami silang nadala sa loob ng church nila, ibig sabihin may corona sila sa langit. Ligtas na ligtas sila. Hindi nila alam, it should be character. Kabanalan. Pag walang kabanalan, walang makakakita sa Diyos. Mga kapatid, yung pagbabago ng character natin, kuminsan marami tayong mga problema tungkol dyan di ba? Kapares ng meron kang isang kapatid na pasaway. Pasaway, di ba? Andun yung inis mo sa character niya Pero kuminsan, naapektuhan ka na yung pag-ibig mo, nawawala na. Kumbaga para sa kanya kasi nga, ang umaano dyan yung inis mo So hindi dapat yan mga kapatid, kahit nakakainis pa yan, Amen. mahalin mo yan. Pag lumapit sa'yo yan, ay mahalin mo. Ika nga ay pagsabihan mo kung siya'y nagkukulang. At tayo naman, mga kapatid, kung tayo pinagsasabihan, wag tayong magagalit, tanggapin natin yan. Kaya sabi nga sa Bible, sa Old Testament, painful are the wounds of a friend. Naalala ko tuloy yung isang pastor na ng JIL. Pero hindi pa siya pastor noon, member pa lang, isang leader pa lang. Sinabi ko, bro, hindi masarap itong tinapay mo, i-improve mo. Yung pandesal niya, nagalit. Galit, ayaw na ma-improve Ayaw masabihan. Ayaw sabihan. Yun. After ilang buwan, sarado. Yun ang problema. Tumanggap ng tayo. Kala nyo, minasama niya yung payo mo na para sa ikabubuti niya. Siyempre, merong payo na hindi talaga payo. Kumbaga, para sirain ka lang, Pero siyempre, nasa atin yung Espiritu ng Diyos at tayo kanyang gagabayan. Kaya makikita nyo dito mga kapatid, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang requirement. Regardless of church ito, regardless of religion, basta lahat na naniniwala sa Diyos, ay ito ang dapat gawin. Diba? Pinakailangan nila na to do justly. Ano ibig sabihin ng to do justly, mga kapatid? Diba kung anong ginagawa sa instruction ng ating Panginoong Jesucristo ay kung anong ginawa, kung anong gusto nating gawin ng ating kapwa sa atin, gayon din ang gawin natin sa kanila. So, tumitingin ka sa iyong sarili. Diba? Ganito ba ang gusto kong gawin nila? Ganito ba ang gusto kong pakikitungo nila sa akin? So, ganun ang gagawin natin justly. Sa ating kapanahunan, nawawala yung aral ng justly.
Pansinin niyo mga kapatid, yung mga teaching, ano, di ba? Kagaya sa, nung ang Israel ay nasa Egypt. Di ba? Anong sabi ng Diyos sa kanila? Hiraman nyo ng mga gamit, mga ginto, mga pila, ang mga Egyptian. Kumbaga, yung turo nila, ganun lang. Basta samsaman nyo sila. Ngayon, ang na-inculcate sa puso ng mga Christian, na hindi sa atin, sa kanila, ay, kumbaga, pwede palang lukuhin o kaya pwedeng lamangan ang kapwa mo basta unbeliever. Eh kaso ngayon, pati kapwa na believer, hindi na lamangan na eh. Pero tignan nyo mga kapatid, bakit inutusan ng Diyos na tingnan nila, utangan nila ang mga Egyptians ng ginto at ano? Alam niyo kung bakit? Hindi lang pinapaliwanag, pero sa totoo lang, alalahanin natin na sila ay slaves for almost 400 years. Lahat ng kalalakihan na siguro, hula ko lang to, from 20 years old hanggang 60 years old, that is 40 years, pinagtatrabaho nila ng libre, agagawa ng bricks. So mga Egyptians, may libre silang bricks or mura. No? Kumbaga, napapakinabangan nila talaga nang hindi nila sinisweldohan ng mga Israelites for 40 years. So, siyempre, magtatrabaho ka ng 40 years pagkatapos retirement mo. Di ba? Meron kang retirement pay, wala pa rin. Mantakin mo yun. So ito ay payback lang. Pinababawi lang sila ng Diyos. Kung ano yung para sa kanila ay binabawi lamang nila. No? Nininingil sila ngayon. Kaparis ng utos ng Diyos utos ng Diyos, ano? Yung sabi niya na papatay niya yung mga firstborn of Egypt. Di ba? Kumbaga, bakit pinapatay ng Diyos pinatay ng Diyos yung firstborn ng Egypt? Eh kasi nga po, di ba, pinalulutang nila sa Nile yung mga kabataan, yung mga baby children o yung mga kalalakihan na babies ng mga Israelite. So justice ang ginagawa ng Diyos. Hinuhukuman niya ang mga kaaway ng Israel. No? Di ba mga kapatid? At makikita mo, sabi sa Bible ay lahat ng bahay may isang patay na anak na lalaki. E teka muna, ibig mo ba sabihin lahat ng mga Egyptians, puro lalaki ang panganay nila? Hindi naman siguro, di ba? Pero anong ibig sabihin, mga kapatid? Pag sinabing, kunyari, isang pamilya, no? Alam natin, pagka panganay na lalaki yung panganay, yun na talagang pinuy-pinpuin, patay yun. Pero paano kung, di ba magkakapatid? Ang panganay babae, tapos sinundan ng 3 babae, bunso, lalaki. Eh, kapatid, patay pa rin yun kasi panganay na lalaki. Panganay pa rin siya, kaya lahat ng tahanan ay may patay na panganay na lalaki. Amen? Kumbaga, yun ang patakaran ng Diyos, di ba? Eye for an eye, tooth for tooth, sabi, di ba? Pero pagdating sa atin, ay nagbago yun. Huwag kang maghihiganti. Pero kahit doon sa Old Testament, makikita mo na ang Diyos ang gumanti para sa Israelites. Amen. Amen. So, pinakita niya sa atin na maging just tayo sa ating kapwa. Hindi ka mandadaya kung ikaw yung negosyante. Ikaw mga kapatid, hindi ka magsisinungaling sa iyong kapwa. Meron dyan, mga misis, maraming kilala yan. meron dyan eh. Pagkahiniraman mo, hiniram ka ng 50 pesos. Aba, ura mismo, mamaya-maya, sisigilin ka na. Pero pag siya miram, tatlong wala, pahirapan, malaki pang halaga. Pagka sinigil mo, sabihin sa'yo, tipid pa ako eh. Diba? Sigawan ka pa. Tatakas pa. Diba? Kaya yung mga bumbay, ayaw na dito eh. Kaya nga, kaya maging just tayo mga kapatid. Tapos yung isa, hindi natin i-elaborate masyado yon, to love mercy, hindi lang maging maawain, kundi manatiling maawain. Pagmamahal mo yung pagiging maawain sa iyong kapwa. Kasi kung wala yung awa, anong uring pag-ibig meron ka kung wala yung awa, di ba mga kapatid? Although, kinakailangan din disiplinahin yung mga, yung mga wayward na kapatid. Araw-araw na lang kumakatok sa pintuan mo. Kaya naman magtrabaho. Umaasa na. Pati mainit at tubig. Araw-araw. Hihiramin pati termo.
May ganyan. Diba? Yung iba pa, meron pang pag binigyan mo eh. Oh, uy, ang dami pa ng groceries, kapatid. O, kumuha ka na gusto mo. Namabalik kay mata. Kumuha na. Diba, mga kapatid? Pagkatapos doon, makakuha na, may nakursunadahan pa. Pwede ba kasama ito? Ginawang Egyptian mo na. Kapatid eh. No? Kumbaga sa ano, tsaka binabago nila yung meaning. No? Yung meaning ng mga words. Sabi niya dun sa Acts 20:35, sabi niya, I have showed you all things. How that so laboring, ye ought to support the weak. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Aba, iba na meaning yun, bro. It is more blessed to receive than to give. Ganun na yun, kaya nga sila eh. Receive lang na receive. At testimony na yun, niles ako ng Panginoon. Dito pala, hinigilan. Hindi pinakita. Ganyan na ngayon, mga kapatid. Talagang nag-iiba na. Kaya parang napalataan ng mga tao. Nababalik na. Kuminsan, pati yung mga pastor eh, ba, gurin, sige lang, negosyo ka, kumita ka ng, kumamal ka ng pera. Kasi may ibang tatites naman yan eh. O magigibig pala. Yan, no? Tumatawa tayo, pero talagang, makakapunta kaya sa langit yung mga yun. Sabi, all liars. Tagat-tagatan na po. Pero hopefully, papasukin din sila. Kasi dati naman love your enemies eh. Ibig mo sabihin, masaya ka na pupunta sa impyerno yung mga masasama. Gusto mo rin silang makapasok doon. Okay na sa'yo na, kumbaga, ikaw nga nandun na eh. Diba? Maraming Kristiyano ngayon, mga kapatid. Ano sila sa kalayawan, especially yung mga mas bata pa, mga 30 plus, no, o early 40s, mahilig sila sa kalayawan. Pambihira, ano bang makikita mo dito sa daigdig na wala sa langit? Maliban sa kasalanan, ha? Lahat makikita mo dun eh. There are not just earth to come, worlds to come. Marami tayong masasaksihan. Hindi lang mana ang kakainin natin doon. Pari sa desert, di ba? Mana na kinain nila eh. Talaga sinubok sila ng Panginoon eh. Pero talagang pampalusog yun. Talagang hindi ka magkakasakit sa pagkain na yun. Eh, ayaw nila. Ang hindi lang nagreklamo, ano lang, yung mga matutuwid lang, mga elect of God lang. Nagreklamo sila, pambihira, nasa na yung mga karne, nasa na yung libreng isda. Sanay kasi sa Egypt, libre yung isda doon eh. Andun yung mga kung ano-ano yung mga nakakain lang, mga pipino, andun yung garlic, andun yung sibuyas, madaling itanim, pabing-tubig, plat na plat. Kahit upo lang. Yo, praise God. So, dito naghahanap sila at ang gagastos pa. Ako nga, niyayaya ko yung pinsan ko isa. Tagal-tagal na yun. Libre ha? Boracay! Libre! Oo, siyempre, may mga pepera yung mga yun. Ayaw ko. Sabi ko, pwede naman sa ano eh, ang tawag dito, Boracay, Quezon eh. Real ha? Diba? Kaya sa Batangas, huwag naman yung sobrang gastos naman. Na makikita natin lahat ng yan, lahat ng makikita natin dito ng maganda, na hindi kasalanan, nasa kabilang buhay yan mga kapatid. Drinks, naniniwala ako, hindi ka bibigyan doon na nakakalasing, na magbibigay sa iyo na maging baliw ka, di ba? Pero doon, nandun lahat mga kapatid. Walang, kumbaga, sample lang itong daigdig. Lahat ng ganda dito. Kita mo nga, ang klase ng pagkain, pwede namang 10 bagay lang ang pwede natin kainin, di ba? Pwede naman eh. May 10 kang pagpapalitin araw-araw, okay na yun eh. Pero ang ginawa ng Panginoon, libo na klase ng putahe ng pagkain. Daang-daang klase ng prutas. Hanggang ngayon na, meron pa tayong hindi natitikman. Mga gulay, hindi pa natin alam. Diba, napakaraming klase ng pagkain para pangkalusugan. Eh, mas gusto ng tao ang yung kalayawan. Diba? Yun naman ang ugali ng mga Kristiyano ngayon sa makabagong kapanahonan.
Hopefully, alam ko naman, wala sa atin. Hopefully, walang ganong uri ng kaisipan. Diba? Pagka in-enjoy mo ito, hindi pwede yung enjoy two words. At the same time na, enjoy mo yung word na ito. Pero, hindi ko naman sinabing, wala kang karapatang mag-enjoy. Enjoy, pero, kumbaga, hindi sa pamaraan ng kabulagsakan. Kasi kabulagsakan yun eh. Diba? Mamaya, nagkaroon ng taggutom o karamdaman. May wala kang pambili ng gamot. Pakatok-katok ka kay chairman. Kay congressman. Kay congressman. Diba? Samantalang kaya mo namang mag-save. Diba? Lalaki ng sweldo pero walang natitira. Wala pang pinag-aaral. Ubus. Ang biyaya. At Kristiyano yung mga yun. Ha? Born again. Paano kasi ang aral nila eh. Ipakita nyo na kayo'y binibless ng Panginoon. Siyempre, pag pinakita yun sa Facebook o sa ano yan, sa internet, sarap ng kinakain nila. Weekly yan. Sa labas. At yung nagaganda yung mga pinupuntahan nilang lugar. Yung pag-akyat nila sa aeroplano. Naka-video. Diba? Yung membro. Ganun talaga ang tao, mga kapatid. Hallelujah. So, yun nga, maging maawain tayo sa ating kapwa, kahit yung mga pasaway ika nga na kapatid mo pa rin yan eh, di ba? Kapatid sa laman, kapatid sa espiritu, kapatid mo pa rin yan. Di ba? Pagka nangailangan talaga, tunay na nangailangan, tutulungan natin. Pag-pray natin, huwag natin kamumuhian. Kamuhian natin yung gawa nila, pero wag yung sila mismo. Amen. Tama, kapatid? Then and to walk humbly with thy God. Itong matindi mga kapatid eh. Walk humbly with thy God. Lahat ba tayo lumalakad ng kasama ang Diyos araw-araw? Sinabi mong walk. Ibig sabihin, naglalakad ka, walk with God. After 365 years, wala na siya. Grabe, siya ang pinakamaagang namatay. Maliban sa mga pinatay, siya yung pinakamaagang namatay. Diba? Hindi siya namatay pala. Parang patay kasi nawala eh. Diba? Pagka-patay ka din, hindi mo na makakita eh. Hindi na nakita. Oo. Iniaalis mo sa yung paningin ng patay eh. Diba? Pero, siya ay kinuha. Kasi natuwa ang Diyos eh, dahil lumalakad siya kasama ang Diyos. Araw-araw mga kapatid, sabi nga ni Christ, I will never leave you nor forsake you. Hindi lang yung masaya ka, hindi lang yung nagpapasalamat ka, nandiyan ang Panginoon, yung may mga mabibigat kang problema. Na feeling mo, nag-iisa ka na. Naandyan siya mga kapatid. Tawag lang. Kaya na kumisa, nangihina tayo eh. Diba? Kaya nga tayong mga ministro eh, dapat hindi tayo nanghihina. Kinakailangan parati tayong malakas. Kung manghina man lang tayo, sandali lang. Sandali lang. Bumagsak lang sandali. Pero bangon kagad. Kasi tayo yung taga-tambon ng ng gospel truth eh. Diba? Tulog ng gospel truth, tayong bibira dyan. Kasi paano lalakas? Yung mga sundalo natin, yung nakikipaglaban yan. Yung iba dyan, sa sobrang pagod na eh, bibitawan na yung mga espada nila at luluhod na lang, hihintay na lang na saksakin sila eh. Kasi wala na silang lakas eh. Pero pag narinig nila yung bang, 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 na nakamubol na malakas, no, ng gospel truth, babangon yan, muli, yayakapin niya yung kanyang mga sandata, at pipila yan sa pila ng mga bandiligma, at lalabang muli yan. Kahit yung mga naghihingalo na, lalakas yan. Kapatid, habang may buhay, may pag-asa, ikaw nga. Diba? Huwag natin katatakutan ang gawa ng kaaway. Lahat ng problema may solusyon yan mga kapatid. Amen. Andyan ang ating dakilang Diyos. Diba? Ang daming pangalan ng ating Panginoon. Meron pa ngayon napakahaba eh. Ano ba yung pangalan niya napakahaba sa Old Testament? Meron yun eh. Diba? Napakaraming pangalan ng ating Diyos. Pero binigay naman sa atin, isa. Diba? Ama. Siya ang Ama natin. At meron pa rin yung meron yung pangalan na hindi natin dapat banggitin parati. Yung spiritual prayer. Ano na yun? Yung ABA. Diba? Spirit, pagka nagpipray tayo, lumalabas sa bibig natin. Ama. Pero huwag nating babanggitin yung parati.
Kasi spiritual, ano yan, sa prayers lang. Hindi natin pwedeng, mabuti lang, hindi pinagagamit yung pangalan yun. Nagugulat niya ako, tinitignan ko yung paggamit niya. Kasi meaning niya parang, ang ama kasi, Ab. Sa Old Testament, Ab yan, A lang. Siya Ama. At hindi siya ginagamit na pagtawag sa pangalan ng isang ama. Hindi siya, never na ginamit siya. Sa New Testament lang, inilabas yung word nila. Especially for God our Father. Amen? So we walk humbly with our God. Parati siyang naandyan. May time pa ba ako? Parati siyang naandyan. Hindi siya kailanman aalis. I will never leave you nor forsake you. Kaya lang iba, parang hindi kasama ang Diyos no? Pag naglalakad. Pinakalimutan kung saan-saan nakatingin. Kaya nga dapat focus tayo sa ating Panginoon. Nasaan ba yun? Sa Isaiah. Bago yun, punta muna tayo sa ano. Ito sa Isaiah 26:3. Puntahan natin ito mga kapatid. Sabi dito, Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Kung magkakaroon ng pure na kapayapaan, perfect peace. No? Kahit napakaraming problema, kasi stayed ang mind natin sa Panginoon eh. Hindi tayo pumunta, paano kaya solusyon sa ating problema? Sino kaya ang lalapitan ko? Andiyan ang Panginoon. Hayaan mo siya ang magbigay ng solusyon sa iyong problema. Amen. Of course, maaaring merong lalapitan, pero hindi yun ang iyong inuuna. Ang Diyos mismo ang uunahin natin. Sa Kanya tayo lalapit, sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan natin ng buo. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Stayed. Ganun ba yung mga mind natin mga kapatid? O marami ngayon mga kapatid pag nag-ML na, di ba? Marami kasi nag-ML. Ilang oras yan. Maalala pa kaya ng Panginoon? Hindi naman masama yung mag-internet. Pero dapat, pag-internet mo, kasama mo ang Diyos. Amen. Di ba? Huwag mong kalilimutan na kasama mo siya. At kung maaari, umiwas ka sa mga kalaswaan o kung anong bagay na hindi maganda dyan sa internet. Hindi masamang gamitin yan, pero dapat in moderation tayo, in control, at kinakailangan ayon sa gabay ng ating Panginoon. Pagka umano na yung konsyensya mo, sobra ka na, tigil ka na. Ganun yan mga kapatid Kasama natin ang Diyos sa ating paglalakad. Tignan mo si Joseph mga kapatid. Joseph is one of the 11 pa lang wala pa yata yung si Benjamin nun mga anak ni Jacob. Noong una, marami siyang pagkakatiwalaan. Nandyan ang tatay niya, naandyan ang nanay niya, naandyan yung mga servants, di ba? Na pagka nangailangan siya, may tutulong sa kanya. Naandyan ang Kuya Ruben niya, yung pinakapanganay nila. Hindi siya, kahit naiinis sa kanya yan, mahal siya dyan. Pero, inalis ng Panginoon lahat ng pinagkakatiwalaan niya. May purpose Hindi siya lalagot sa pananampalataya habang naandun yung mga pinagkakatiwalaan niya. Biro mo mga kapatid, no? Binenta siya as slave. At sabi nga po, no? Sabi sa Genesis 42:21, nag-uusap-usap yung magkakapatid Sabi nila, and they said one to another, we are verily guilty concerning our brother, that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore is this distress come upon us. Sabi mo talagang sumisigaw siya Kuya! Kuya! Mga kuya! Kapatid! Mga tao niya, Levi! Kung anong pangalan ng binabanggit niya. Iyak siya ng iyak. Pero wala na. Hindi siya pinakinggan hanggang sa hindi na niya sila makita. Pero kagandahan, the Spirit of God moved him upangin. Kinokos niya ang kanyang sarili sa Diyos. Amen. Naaalala niya o pinaalala sa kanya ng Diyos ang mga aral ni Jacob sa kanya. Pinaalala ang mga natamang na mga kapigatian din ni Jacob, kung paano siya tinulungan ng Diyos. Yun yung mga nagsilbing lakas sa kanya at nagpatuloy, nabigyan siya ng lakas. No? At siya ay naglingkod kahit sa mga banyagang bayan. At makikita mo na siya ay naging perfect sa kanyang paglilingkod.
Hindi siya, at dahil kasama niyang Diyos. At pati ang tukso ay nawalan ng saysay sa kanya. Diba, araw-araw siyang inaano ng asawa ni Potiphar eh. Tabihan mo ko mamaya, dito. Ayaw talaga niya, hindi niya pinagbigyan. Hanggang sa muntik mapungutan ng ulo niya dahil. Pero hindi, talagang kasama niya ang Diyos eh. Merong purpose ang Diyos sa kanya. At dito, kumbaga sa natutuhan niya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ang Diyos ay kasama niya. Siya lamang ang hindi bibitaw sa kanya. Lahat pwedeng bumitaw sa kanya. Magulang, kapatid, pwedeng talikuran siya. Hindi lamang yon. Kulang ang kanilang kakayahan para siya ay pagsanggalan. Pero ang Diyos natin, hindi nga siya nakikita, pero nandiyan siya para sa ating pagtataguyod sa atin. We walk with God, humbly. Kinakailangan may pagpapakumbaba. Ibig sabihin kasama na doon yung pagsunod natin sa kanyang mga utos. Kasi, para siyang tatay mo, ay, Papsi! Gusto ka na? Dad! Okay, anak. Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko? Tsaka na, Dad! Tsaka na! Di ba? Pagka sa dapat masunurin tayo sa Panginoon natin. Di ba mga kapatid? Kung ano sinabi niya, gawin natin yan. Kumbaga, we walk humbly. Kung tayo magkakamali, huwag natin patagalin. Lapit kasi, we have the sure mercies of David. Di ba, ang daming kasalanan ni David? Pinapatay niya yung matuwid na si Uriah. Pinapatay niya si Uriah sa kamay ng mga Ammonites. Kasama yung 1,000 tauhan niya. Pagkatapos, kinuha pa niya yung pinakinabangan niya, yung asawa nito. Yung takin mo mga kapatid, yung kasalanan yun na dapat sana pinatay siya. Pinibutan siya ng ulo dahil doon. Pero yung sure mercies, na andun ang sure mercies sa ating mga kapatid. No? Kumbaga sa dineclare na ng salita ng Diyos at tayo'y ganap na, perfect in the eyes of God because our Christ is perfect. No? Ginawa niya ang lahat para sa atin. Kaya ano pang gagawin natin mga kapatid? Hindi lumakad na kasama ang ating Diyos. Sabi din po sa Hebrew 11, 5 to 6. Tignan po natin. Hebrew 11, 5 to 6. Dito. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Ano yung nakalagay na naging pleasing sa Diyos patungkol kay Enoch? Yung siya'y naglalakad, nakasama ang Diyos. Siya yung pinakamahalagang kaibigan niya. Panginoon at kaibigan ng kanyang buhay. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, ang tunay na Kristiyano mga kapatid ay God seeker. No? Hindi yung selfish, kundi ang sinisik natin ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin na kausap mo ng parating Diyos. Mamaya kumatok si Mrs. nagpipray ako. Mamaya mo na kastorbo. Hindi naman ganun. Yung misis mo yun eh. Wife mo yun. Binigay ng Diyos sa'yo yun. Pag nastorbo ka, kasi ano na sabihin mo? Kausapin mo muna. Afterward, di ba ka bumalik sa Panginoon? Ito mga kapatid, okay sa Panginoon yun. Diba? Ganon din naman sa anak. Pag inistorbo ka ng anak mo, hayaan mo na istorbohin ka. Kaya ang Diyos naman, naghihintay parati. Hindi naman siya yung Diyos niya, hindi mo kinausap kanina eh. Pinuntahan ako eh. Tsaka na tayo mag-usap. Hindi naman ganun ng Diyos eh. He is always there for us. Amen? Hallelujah. Kaya tayo, pabalik-pabalik sa ating Diyos na buhay. Diba? Ika na, doon sa Romans 13:8, siguro last verse natin yun, no? Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law. Kapatid, ito yung pinakamahirap ituro.
tungkol to sa, utang na loob eh. Diba? Kunyari, ito na lang sa mga no? Kasi, may mga kwento dala ko, meron isang sister, no? Dito sa sister niya. So sister, wala akong kailangan ko ng pang matrikula para sa anak ko. Kaya lang, napahiram naman siya. Kaya lang, ang maraming tao, maraming Christian, ako nakakasaranas ako niyan eh. Mga pastors pa, lalapitan ka, libo, ang utangin niyan. Pero after that, hindi mo na makita. Makikita mo na lang, nakasakay na sila sa mga SUV nila. Naging matagumpay na. Doon ka, binati ka, pero never nababanggitin nila yun. Kasi Egyptian lang turing sa'yo eh. Diba? Kumbaga, pag tayo nagpahiram, dapat yung nagpapahiram, siyempre nagpahiram ka eh. Gusto mo, lalo-lalo kung kailangan mo rin, sasabihin mo ng maayos. Diba? Pero, di ba, sabi mo, pangako mo. Pero kung minsan, pag hindi mo naman kayang sabihin, at hindi mo naman masyadong kailangan, patawarin mo tanong kaya. Diba? It's better to give than to receive. Oo. Isa pa, anong imalay mo? Hindi mo siya pinatawad. Diba? Nagalit ka sa kanya, hindi mo pinapatawad. Eh mamaya, pagpunta nung sa harapan ni San Pedro, sabihin nun, kapatid, may atraso ka pa. Ayusin mo muna, hindi pa kita pwedeng tanggapin. Additional 5 years, mabubuhay ka pa. Balik ka muna. Balik ka muna. Diba mga kapatid? Tawarin mo na lang. Kasi ang Diyos naman nagbibigay sa atin. Diba? Ano yung kanta natin? Yung cast your breath upon the waters. Diba mga kapatid? Totoo yun. Walang mawawala sa atin na hindi ibabalik ng ating Diyos na buhay. Kaya huwag natin pa hinayangan yung mga nawala sa atin. No? Pero kung tayo naman, let's say tayo, ay meron tayong utang na loob na ganun. No? Wala naman tayong pambigay, hindi natin kumare, huwag natin kalimutan din. No? Hintayin mo na patawarin ka ng sister mo, sister, okay lang sa akin. Diba? Pero, hanapin mo rin, baka mamaya ay sister, ang dami mong hugasin dito. Oo nga, nasugat yung kamay, hindi ako makasugat. Pwede bang ipaghugas kita? Diba, utang na loob yun eh. Oh, no man anything. Pray mo siya. Kung baka kaya mong suklian sa ibang bagay, then do it. Diba mga kapatid? Ganun lang yun eh. So, mahirap ituro yan mga kapatid, pero it's a principle na tinuro ni Paul sa atin. Kaya nga, I will be closing. Dito rin mga kapatid, babasahin ko ulit. He hath shewed thee, O man, what is good and what that the Lord require of thee. Walang kilalaman to sa religion. Kahit mali pa ang religion ng taong yan, kung meron siyang pagmamahal sa kanyang kapwa, love is the fulfilling of the law. Para mo na rin nagawa ang lahat. Diba mga kapatid? Kaya yung mga kapatid natin na hindi natin nakakasama at nasa ibang religion na, kumbaga sa magkikita-kita naman ulit tayo eh. Kung sila yung mga hinirang ng Diyos at meron silang pag-ibig sa kalangkapo, mga patunay na sila nga ay mga anak ng Diyos, magkikita-kita pa rin tayo sa langit. At doon magkakaisa tayo. Ito mga kapatid, sa pagmamahalan, wala na yung mga pakot-tsadahan, wala na yung mga bintangan. Diba, wala na yun. Diba? Kumbaga, nandun tayo sa kapayapaan. Ay, paano mo maalala yun? Na masayang-masaya ka na nga eh. Diba? Hindi mo na maaalala ang kapighatian mo. Gayon din yung mga sala sa iyong mga iyong kapwa. Amen? Ang tanging alam mo na lang, napakaswerte ko! Kapag ako'y kasama ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, dito lalaban tayo. Walang atrasan. Amen. No? Kasi sa kabilang buhay, tayo ay mamamahinga. Kapahingahan na lahat ng pinagpagalan natin dito ay susuklian ng Diyos ng sobra-sobra sa napakahabang kapanahunan. Kapanahunang walang katapusan. Amen? Tayo magiging maligaya sa kanyang piling. Amen. Amen? Amen. Ito po yung sa panalangin. O aming Diyos at aming Ama, maraming salamat na kapiling ka po namin. Lord of God, alam mo po Panginoon na parati po kami nagkukulang sa iyo at salamat po Panginoon. Yes. Lord of God, Panginoon Jesus, na pinagbayaran mo lahat ng pagkukulang namin Panginoon. Tamang Panginoon,
Lord, sa kapangyarihan, sa biyaya ng Espiritong Banal, Panginoon, Lord, ay patuloy mo kaming paalalahanan na kami ay lumakad sang-ayon sa iyong salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus at pagpalain mo mga kapatid na ito. Amen. Amen.